So, para sa ating morning revival preview. So, ito ay week 5 kung saan pinag-uusapan ng grace. Kaya yung general title ng ating MR for this week is Grace in Peter's Epistles. So, ang schedule natin ngayon ay week 5, day 4. Amen. So, para sa ating mga Bible verses, 1 Peter 2, 19 to 21. For this is grace. If anyone, because of consciousness of God, bears sorrows by suffering unjustly, if, while doing good and suffering, you endure, this is grace with God. Amen. For to this you were called, because Christ also suffered on your behalf, leaving you a model so that you may follow his steps. Amen. So, this is grace. So, binanggit uli ang grace. So, sinasabi niya rito, okay, yung isang situation, ganito siya. Una, dahil sa ating damdamin tungkol sa Diyos. So, ibig sabihin, ang Diyos ay naging damdamin sa atin. Meron tayong pandama tungkol sa Diyos. Okay? Ang taong ito ay kaya niyang pasanin ang kalungkutan, no, na dinudulot ng mga hindi makatarungang pagtrato. Kuminsan na tinatrato tayo ng mga tao nang hindi naman makatarungan ang pagtrato. Walang justice. So, ibig sabihin, mga maling pagtrato ng tao. So, dahil dyan, merong tinatawag nating dalamhati o kalungkutan na nararanasan tayo. Pero dahil sa kanyang pandama sa Diyos, no, ito ay kanyang pinapasan. Tinitiis, pinapasan, pinagpapasensyahan. No. So sabi niya rito, kung ito ay ginagawa niya habang siya ay nagdurusa, okay, at ito ay kanyang tinitiis, ito ang tinatawag na biyaya ng Diyos. Yun. So, ibig sabihin, ang pagtitiis sa mga pang-aalipusta, no, hindi magandang pagtrato ng mga tao, no, sa kabila niyan, natitiis mo siya, no, kaya mo siyang batahin, yan ay biyaya. Kaya ito, binigyan tayo ng mas magandang kahulugan ng biyaya sa buhay natin. No. Kuminsan may mga situation kasi o mga pangyayari na ang tao hindi talaga makatarungan eh. Hindi sila makatarungan, no, sa kanilang paraan ng pagtrato sa atin. At dahil dyan, alam nating hindi tama ang ginagawa nila, sa isang banda, tao rin tayo. Nakakadama tayo ng kalungkutan, naaapektuhan tayo. Pero sa kabila niyan, kaya mo siyang tiisin. Kaya mo siyang batahin. Hindi ka nabubuwal. Ang ibig sabihin, hindi ka kayang idalin sa pagkalugmok. Kundi meron kang lakas na batahin yung mga ganyan mga sitwasyon. Ito yung biyaya. Kaya, kuminsan naman, ang Diyos natin kasi, gusto rin niyang maranasan natin yung biyaya. Kasi kung walang mga ganyang pagsasaayos, hindi mo din makikilala kung ano ang biyaya, kung ano ang kapangyarihan nito. Kaya sabi ni Pablo, ang biyaya ay ang kapangyarihan ng Diyos, no, na dinadala sa atin sa panahon ng mga kagipitan, sa panahon ng pagdurusa, sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng mga nagkakaroon tayo ng mga hinanakit. No? Pero dapat ang magdala pa rin sa atin ay ang biyaya ng Panginoon. Hindi naman natin sinasabi na dapat matiisin ka, dapat huwag mo nang pansinin na lang yan. Hindi din maganda yung ganun. Dapat, ang importante, dyan mo nararanasan yung tinatawag na biyaya. No? Nasa natural na buhay mo, hindi mo kaya. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, nananatili kang matibay,
malakas, nakakatayo, nakakapaglingkod, hindi gumigive up, hindi nakakaisip na maglayas. So, yan yung kaluwalhatian ng Diyos na hindi lang biyaya yan, yan ay isang patotoo ng pagpaparami ni Kristo. So, yan yung topic natin. Kaya itong topic natin dito sa araw na ito, mga kapatid, ay napaka-practical. Mga sitwasyon. Kanina, binasa ko to. Naku. Mga pangyayari, sitwasyon sa buhay ng tao na kung saan, pwede natin sabihin, kailangan natin ng biyaya sa panahon ng mga pressure na dumadating sa buhay ng tao. Itong mundong ito ay hindi maaliwalas na mundo ito. Ito ay lugar ng kapighatian. So, magbabasa na ako para mas ma-impress kayo. Amen. Okay, sabi niya, if due to our consciousness of God, we are willing to bear sorrows and suffer unjustly, that is, suffer unjust treatment. This is grace. The Greek word rendered grace in 1 Peter 2:19 is charis. Charis. Ang grace pala sa Greek ay charis o charis. Ano ba? Paano ba ito? Pwede naman siyang cha. Pwede rin siyang ka. Okay, so hindi naman natin alam paano mag-pronounce ng Greek. Pero gagamitin ko na lang ay charis. Kasi mas familiar tayo ng CHA ay cha. Pag-pronounce natin yan. Kaya charis. Okay, so yan yung Greek word. Referring here to the motivation of the divine life within us and its expression in our living, which becomes in our behavior gracious and acceptable in the eyes of both men and God. Amen. So maganda sinasabi rito. Unang-una, binabanggit ulit natin, dahil sa ating pandama sa Diyos, dahil sa pandama natin sa Diyos, dapat normal lang na ang lahat ng mga mananampalataya may pandama ng Diyos. Hindi pwedeng may Diyos ka sa loob mo, wala kang pandama. Ang normal na buhay ng isang believer, nadadama niya ang Diyos sa loob niya. Yan yung consciousness of God. Bawat sitwasyon ng buhay niya, meron siyang pandama. Nadadama niya, may Diyos siya. Dapat hindi pwedeng walang ganyan. Dapat mayroon. May pandama. Nung wala pa tayong buhay, hindi pa tayo nanampalataya, wala tayong pandama. Ang consciousness natin ay mali at tama lang. Tinatanaw mo siya, ito tama, ito mali, ito masama, ito mabuti. So yun yung pananaw natin noon. At may konting budhiri naman ng unbeliever. Pero ngayon, iba na. Dahil yung Diyos natin ay isang buhay na persona sa loob natin. Kaya meron tayong pandama. At ang pandama natin ay ang Diyos mismo. At dito sa pandama na ito, okay, ay binibigyan tayo ng isang katotohanan at patotoo na ang Diyos ay nasa loob natin. Okay, so yun yung unang ano. Dahil may pandama tayo ng Diyos, willing to bear. Willing. Okay, payag ka na pasanin. Hindi mo siya inaalis. Kundi, itong mga negatibong karanasan, okay, merong pandama ng kalungkutan, pero payag ka na pasanin siya. Dahil sa pandama mo sa Diyos, hindi mo siya aatrasan. So, ang ibig sabihin nito, yung believer, hindi umaatras sa mga sorrow. Maging makatwiran yan o hindi yan makatwiran, hindi mo aatrasan yan. Hindi ako gigive up. Ang mga umaatras ay talo. At ito ay isang kahihiyan sa Diyos. Halimbawa, yung mga tao sa mundo, yung mga bagay na hindi na nila matiis, lalayasan na nila yan. At syempre, wala silang buhay ng Panginoon, pero ang isang tao may buhay ng Panginoon. Hindi mo gagawin yan. Sapagkat alam mo na ito ay inayos ng Panginoon. At sa gitna nito, binigyan niya ako ng biyaya
para payag ako na pasanin ito. Yun ang beauty ng isang believer. Payag siya. Sabi rito, willing to bear. So, sa English, willing to bear. Ang ibig sabihin, payag ka na, pasanin mo. Tiisin mo yung mga pagdurusa na yan. No? At nagdudusa sa mga bagay na hindi makatarungan. Sa mundo kasi, ang hinahabol ng tao, katarungan eh. Sabi niya, dapat may justice. Pag mali kayo, magdusa kayo. Ako hindi magdudusa kasi kayo ang mali. Pero dito, kabaliktaran. Di ba? Hindi kayo makatarungan, nagdala kayo ng pagdurusa sa akin. Pero dahil meron akong biyaya, payag ako na pasanin yung pagdurusa. Yan yung biyaya. Kaya yan yung mataas na moralidad sa panig ng mga believer. Amen. Pero lahat ng ito dahil sa biyaya. Kaya ang biyaya ay kapangyarihan. Amen. So sinasabi niya yung grace, okay, sa Greek ay charis, okay, na ang ibig sabihin ay motivation of the divine life. Okay. Motivation, hindi ko alam kung ano ang tamang word na ginamit yan. Pero ang motivation madalas, ito yung tumutulak. No, ito yung nagsusulong. Ang motivation kasi, yan yung pagsulong na meron sa dibinong buhay. Ibig sabihin, sumusulong, hindi siya umaatras. Ang tapang niya, ang lakas niya. So yan yung biyaya. Yan yung charis na sinasabi natin. At ito ay ang kalakasan, ang puwersa sa loob ng dibinong buhay. Dapat makapasok ka sa ganyang sitwasyon. Kung minsan nakakalungkot, may mga kapatid, konting ano lang, hindi matiis. Wala namang mga masyadong dating na mga bagay. Okay, so anyway, so yan yung sinasabi sa atin. Okay, so sabi niya rito, ito ay ang motivation o kalakasan sa loob ng buhay na dibino na nasa loob natin. At ito ay dapat maging kahayagan sa pamumuhay natin. So sa pamumuhay natin, dapat may isang kahayagan na ganyan. Meron tayong dibinong buhay at sa loob niya meron siyang puwersa, kapangyarihan na bumabata sa lahat ng pagsubok. Dapat meron tayong ganyang pamumuhay. Okay, na siyang naging gawi-gawi natin. Behavior, naging gawi na natin yan. Dumadaan ang mga ganyan mga sitwasyon, mga taong wala sa katwiran, may mga ginagawa sa atin, pero sa loob natin mayroong buhay na dibino, at sa dibinong buhay mayroong kapangyarihan na kaya niyang tiisin lahat ng mga ganyan mga sitwasyon. Okay, at sabi niya, ito ay naging gawi na natin, kaugalian natin, walang pag-atras. At itong ganitong bagay, mga kapatid, ay napakamalwalhati at katanggap-tanggap sa mata ng tao at ng Diyos. Amen. So, yan yung ano. So, ang ganda nitong first part na to. Kaya pag tinignan mo ang isang believer, ang mga believer dito sa mundo na talagang nabubuhay sa dibinong buhay, na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. At ang kanilang pamumuhay ay pamumuhay ng Diyos-tao. Amen. Okay. So, tuloy ko yung today's reading. A consciousness of God's can also be rendered her conscience toward God, and is the consciousness of our relation to God. It indicates that a believer is living in an intimate fellowship with God, that he has and keeps a conscience toward God that is both good and pure. Amen. So sabi niya rito, yung pandama natin sa Diyos, okay,
ay nagdadala sa atin ng isang budhi, damdamin ng budhi tungo sa Diyos. No? Kaya may dalawang word na ginamit dito. So yung una, pandama. Yung pangalawa ay budhi. Okay. Ang pandama, ito yung pandama ng buhay na nanggagaling sa Diyos. Yung budhi naman, ito ay isang uri ng pandama, no, na nilagay ng Diyos sa loob natin upang magkaroon tayo ng pagkilatis sa tama at mali sa mga bagay na hindi sa Diyos at sa Diyos, sa mga bagay ng kasalanan at hindi kasalanan, at mga bagay na hindi kaaya-aya sa mata ng Diyos. So ito ay isang damdamin na nasa atin. Kung minsan, may mga bagay na sa mata ng tao, hindi naman masama. Hindi masama. Pero, ang budhi natin, tumututol sa mga bagay na yan. At kung ginawa mo siya, nakakadama ka ng pagkukondena mula sa Diyos. Maaaring hindi siya kasalanan, pero tinutulan siya ng ating budhi. Pero kung ginawa mo pa rin, ito ay magdudulot ng isang damdamin ng pagkukondena. Na madalas sinasabi ko, kapag ang budhi mo, kinondena ka, yan ay katulad ng pagkukondena ng Diyos sa iyo, sapagkat ang budhi natin ay kinatawan ng Diyos sa loob natin. Ang mga bagay na ina-approve ng ating conscience o budhi, aprobado sa Diyos. Ang mga bagay na tinututulan ng ating budhi, tinututulan ng Diyos. Ang mga bagay na tama sa ating budhi, tama sa paningin ng Diyos. At ang mali ay mali sa paningin ng Diyos. No? Ito ay isang damdamin na nanggagaling sa Diyos mismo. Kaya hindi pwedeng baliwalain ang damdamin ng ating budhi. No? Kaya ito ay kasama sa tinatawag nating pandama natin sa Diyos. So ito yung budhi natin. Amen. Okay, so dito sinasabi na ang ating pandama sa ating relasyon sa Diyos. Oo. Ito ay nagpapahiwatig, okay, na ang isang mananampalataya, dapat nabubuhay siya sa isang matalik na salamuha sa Diyos. So, tama yan. So, dapat pinananatili natin yung ating matalik na salamuha sa Diyos upang lumakas yung ating pandama mula sa Diyos at pandama ng ating budhi. So, importante yung ating intimate fellowship with God. No? Kung gusto mong gumanda yung relasyon mo sa Panginoon, punong-puno ng pandama, malakas ang ating budhi, dapat pamalagiin natin yung ating tinatawag na matalik na pakikipagsalamuha sa Panginoon, lalo na sa umaga. Gumising ka ng umaga, magpunta ka sa Panginoon, buksan mo yung sarili mo, ibuhos mo yung sarili mo sa Kanya, at magkaroon ng isang matalik na salamuha sa pagitan natin at ng Panginoon. At ito ay napakainam kung ginagawa natin araw-araw. At ito ay magbubunga ng isang magandang pandama sa Diyos araw-araw para hindi tayo maligaw. At ganoon din ang ating budhi, nagiging sensitibo sa damdamin ng Diyos. So, ang ganda yung mga sinasabi. Ito kasi mga sinasabi rito. Hindi ito mga doktrina. Ito ay mga praktikal at pangkaranasang gawi-gawi ng isang believer sa kanyang relasyon sa Panginoon. Kaya sana matutuhan natin to. Amen. Amen. Okay, sabi niya rito, dapat panatiliin niya ang isang magandang konsensya o budhi tungo sa Diyos. Ito ay napakabuti. At magkakaroon tayo ng isang dalisay na relasyon sa Panginoon. Okay. So according to the context,
the unjust suffering spoken of in 1 Peter 2:19 must be the mistreatment inflicted by the unbelieving masters. These masters opposed and persecuted their believing servants because of their Christian testimony. So ito ay sitwasyon nung araw. Kasi nung sinulat ni Pedro, itong kanyang mga liham, ito ay panahon ng slavery. No? Panahon na kung saan umiiral pa yung mga pang-aalipin na mga tao, no, binibenta sa market, mga alipin sila, binibili sila ng mga mayayaman. So, binibili sila, ginagawa silang alipin. No? At syempre, yung mga, minsan, may mga time na yung mga alipin na save, nagiging Christian. Bagamat alipin sila, naging believer din sila. At nagkataon naman yung kanilang mga taong Panginoon ay hindi mga believer. Kaya nagkakaroon ng hindi magandang pagtrato sa kanila. Lalo nakikita ng mga master na itong mga alipin niya, naging mga Kristiyano. Ayaw nila yan. Kasi hindi naman sila mananampalataya. Kaya dahil dito, yung mga Panginoon nila gumagawa ng hindi makatarungang pang-aapi o pang-aalipusta, no, sa kanilang mga mananampalatayang mga alipin. Kaya napakakawawa ng kanilang sitwasyon ng panahon na yan. No, at dahil diyan, nakakaranas sila, no, ng sakit at mga pagdurusa. No, kaya maaari itong mga pagsasalita ni Pedro, no, ay isang pagpapalakas sa mga mananampalatayang alipin ng panahon na yun. No, ang hirap ng sitwasyon. No, wala na tayo sa ganyang kapanahunan. Wala na mga alipin ngayon, bawal na yan. No, pag ikaw ay mayroong kasambahay, dapat tratuhin mo siya, no, ng katulad ng tao, may mga karapatan na siya. No, lalo pa kung ang iyong kasambahay ay isang mananampalataya din. Dapat mas ituring mo siyang kapatid. Hindi mo siya pwedeng laitin, sapagkat tayo ay alipin din. Tayo mga alipin ng Panginoon, at dapat kung paano tayo tinuturing ng Panginoon ng maayos, no, may pagmamahal, may pag-ibig, may mga pagtrato na mabuti, ganyan din ang pagtrato natin sa mga taong naglilingkod sa atin. No, lalo pa kung sila ay mga mga believer. So, amen. These verses speak about our behavior in our daily life as Christians. The Christian life is a matter of behavior. Suppose we did not have the divine life within us. This would certainly make family life very difficult, especially in relation to our in-laws, and particularly to the mother-in-law. For both a husband and a wife, a mother-in-law can create difficult situation. For this reason, humanly speaking, it is better that a married couple not to have a mother-in-law live with them. Tama rin naman. Dapat kung nag-asawa ka, magsarili ka na. Huwag ka na tumira sa mga biyanan mo. Kaya lang, may mga sitwasyon naman na talagang wala kang choice kundi makasama mo sila. So, yan yung sinasabi sa atin. Kung tayo ay walang buhay o dibinong buhay, magiging mahirap ang sitwasyon ng mga pagsasama-sama. Yan ay isang pangkaraniwang bagay dito sa mundo. Nagkakaroon ng galit-galit. Di ba? Yung manugang, biyanan, hindi nagkakasundo. At lalo pa yung mga manugang na babae, sa biyanan na babae. Sapagkat alam natin, ang mga kababaihan ay malakas ang kanilang emosyon, kaya madali silang masaktan. Kaya pag nakita mo yung situation, yung mga ganyan,
Meron yung biyanan na babae laban sa kanyang manugang na babae. Yung manugang na babae, meron siyang laban sa kanyang biyanan na babae. So, ang hirap ng sitwasyon. Lalo kung wala tayong dibinong buhay. So, yan yung sinasabi natin. Pero kung meron tayong dibinong buhay at willing tayo na pasanin ang mga ang mga kalungkutan na dulot ng mga pangyayari, mga salita na naririnig natin. No? At alam mo na ito ay inayos ng Diyos para sa iyo. Anong gagawin mo? Bumaling ka at maranasan mo ang biyaya ng Panginoon. No? At kung nararanasan mo ang biyaya ng Panginoon, hindi mo pa rin pipiliin na lumayas o umalis. Kundi titiisin mo yan. At sa halip na gumanti ka, no, papakitaan mo ng pag-ibig, yung biyanan mong babae. May pagluto mo, paglaba mo, wag mong patulan. So yun, maganda yung word na yun. Kasi sinasabi ko, dapat hindi tayo pumapatol. Ang problema sa atin kasi, naaapektuhan tayo at pumapatol tayo, sumasagot pa tayo, malaban tayo, hindi tayo nagtitiis, no, sa pamamagitan ng biyaya. No, kaya wag na nating habulin sino yung tama o mali. Sa loob ng biyaya, walang tama o mali. Ang meron lang ay ang magtiis, ang magpasan, okay, ng mga kalungkutan at pasakit. So yan lang eh. Kaya sinasabi sa atin, ang Panginoon, pinasay niya lahat eh. Di ba? Pinasay niya ang mga hirap, pasakit, mga hindi makatwirang pagtrato ng tao, pinasay niya yan. At kalaunan, siya ay naging isang model para sa atin. Siya ay model natin. Kaya sabi nga, kung susundin mo ang mga yapak ng Panginoon, dapat ganyan din ang ating behavior o tinatawag na gawi-gawi. Amen. Amen. So the point here is that if we have those without the divine life, okay, the point here is that if we are those without the divine life, we will face problems in our married life. No matter how much we may love one another, no matter how much alike a husband and a wife may be, there will be differences between them regarding temper, disposition, habit, background, and understanding. The husband will have his way of viewing things, and the wife will have hers. Likewise, the wife will have her habits and disposition, and the husband will have his. Therefore, they will have difficulties with the 5 troubling factors of temper, disposition, habit, background, and way of understanding. So may 5 bagay dito na pwede maging problema, maging na mag-asawa. Maaaring sabihin mo, ang mag-asawa, nagmamahala naman sila. Okay? At sila naman ay merong pagkakatulad din. O, ang ibig sabihin, meron silang compatible naman sila sa isang banda. Pero ganun pa man, hindi mawawala yung kaibahan sa 5 bagay. Wala kang makikita na 2 tao na parehong-pareho dito sa 5 bagay na ito. Ano yung 5 bagay na binanggit? Temper, disposition, habit, background, and understanding. Diyan nagkakatalo at diyan sila nagkakaiba. Kaya mula diyan, no, naibabangon ang hindi magandang pagsasamahan. So 5 bagay ito. No, sapagat ang asawang lalaki, meron siyang sariling temper, disposition, habit, background, and understanding. Ang asawang babae, meron din siyang ganyan. So dahil dyan, hindi mawawala yung tinatawag na hindi pagkakaintindihan. So yan yung sinasabi sa atin. No? Dahil dyan, nagbubunga ng hindi
pagkakasundo. Kaya nga sinasabi natin, dito sa mundo, walang mag-asawa na hindi dumaan sa tinatawag nating friction o pag-aaway. Kaya mayroong mga nagsasabi, lahat ng mag-asawa nag-aaway dahil sa 5 bagay na ito. Hindi naman dahil hindi nila mahal yung isa't isa. So yan, kaya nga sinasabi ko, mga practical na bagay. So isipin nyo, pag wala tayong buhay ng Panginoon, ang hirap. Di ba? Pero salamat sa Panginoon, may buhay tayo ng Panginoon. Kaya sabi niya, this will be the situation, even if the husband and wife love each other very much and are refined, educated people. Wala naman sa edukasyon yan eh. Wala rin naman sa pagiging refined o napakapino ng kanyang karakter. Maaaring edukado yung tao. Ang kanyang karakter ay hindi naman magaspang. Meron pa rin problema. O sasabihin mo, hindi sila nagmamahalan. Hindi rin. Kaya nga sila nagpakasal eh. Dahil gusto nila eh. Amen. So sometimes at least, they will find the situation intolerable, and will quarrel with one another. If a mother-in-law is visiting at such time, she will find the situation altogether unpleasant and unacceptable. She would not even want to observe such an ungracious situation. Kung nag-aaway yung mag-asawa o humiwalay na kayo sa mga in-laws para hindi na sila madamay. Kaso nung nag-visit yung mother-in-law mo, naabutan yung sitwasyon na ganyan, nagtatalo kayo, hindi kayo magkasundo. Diba? So pati siya tuloy, nakita niya yung sitwasyon na ganyan, hindi niya matanggap na ganyan yung naging sitwasyon ng anak niya. Ang samang tignan. So yan yung exactly na mga senaryo na sinasabi dito. So yan yung negative, yan yung mga buhay ngayon ng tao dito sa mundo. Yan yung mga buhay, lalo na ng mga walang buhay ng Panginoon. Mga tao na nagmahalan, nagpakasal, pero eventually, kalaunan na-discover nila yung kanilang mga differences sa 5 bagay na ito. Kaya humantong sila sa mga sitwasyon na halos hindi nila matiis yung isa't isa. At dahil sa kanilang matindi mga alitan, pagsasagutan, pag-aaway, naabutan sila ng mga in-laws nila sa ganyang sitwasyon. Naku, ang pangit tignan. Kaya nasira ang image ng mag-asawa sa kanilang mga magulang. Di ba nangyayari yan? Di ba ganyan ang sitwasyon sa mundo? Mayaman man, mahirap. Mga taong pag tinignan mo, napakaayos. Mga edukadong tao. Pero humaharap sa ganitong sitwasyon ng mundo. Kaya kanina sinabi ko, itong sanlibutan na ito ay sanlibutan ng kapighatian. Amen. Okay, so ito, tuloy naman natin. But suppose a husband and a wife both have the divine life. Ito naman, another situation. Husband and wife have both the divine life and live according to this life. In spite of the differences in temper, disposition, habit, background, and understanding, grace inwardly motivates both the husband and the wife. Furthermore, this grace is expressed in their living. If the mother-in-law of either of the husband or wife observes their way of living, she will find it gracious, pleasant, and acceptable. This is grace. Sana ganyan. Ganyan sana. Na sinasabi rito, kung ang asawang babae at ang asawang lalaki ay pareho may buhay ng Panginoon at sila ay nabubuhay dito sa buhay na ito, ibig sabihin pinamumuhay nila ito. Sa kabila ng mga pagkakaiba. So hindi na sila kailangan mag-adjust. Hindi naman kailangan mag-adjust, hindi naman kailangan mag-improve. Hindi naman ito way ng adjustment or improvement. Ang importante rito, meron silang buhay ng Diyos at ibinubuhay nila yan. At bagamat hindi naman nawala yung kanilang pagkakaiba sa 5 bagay na ito, temper, disposition, habit, background, and understanding, yung biyaya sa loob nila
ito yung magmo-motivate, magpapalakas, magpapasulong, no, upang ang kanilang pamumuhay ay umangat at madaig yung mga ganitong mga sitwasyon. Okay. At sa kabila niyan, maganda pa rin yung kanilang samahan. Kung dumating yung kanilang mga magulang na abutan ang ganitong kagandang kalagayan ng kanilang mga anak, ito ay gracious, pleasant, acceptable. At sasabihin niya, biyaya ito. Tama naman, di ba? Sasabihin niya, ang ganda ng pagsasamahan nila. Ano ito? Biyaya. Hindi niya sabihin, naku, ang swerte ng anak ko, nakatsyempo ng isang taong napakabait, napakapasensyoso, napakaamo. Hindi naman ganon. Baka abnormal na yan. No? Pero kung tutuusin, no, biyaya ang kailangan natin. Hindi tayo naghahanap ng mga ganyan. No? Kaya yan yung biyaya. Okay, so kaya ito. So, yung pinaka-conclusion niya. Peter says, this is grace. Ito yung charis. This is grace. Then he tells us that Christ has left us a model. No, pwede ba mangyari yung ganyan? Pwede, kasi nangyari sa Panginoon. Ginawa ng Panginoon, sinulong niya, pinakita niya kung paano siya ay dumaan sa mga hindi matuwid na mga pagtatrato, pang-aalipusta, sinisikil siya. Pero dahil sa biyaya, no, kanyang natiis lahat ng mga bagay na ito. Kaya siya ay naging model natin. Kaya, the Lord is a model. So, siya yung model. The grace and model are closely related. So, yung model, yun din yung grace. No, kapag ikaw ay may grace, na tiis mo lahat ng mga bagay na yan, isa kang model. At isa kang taong biyaya. Amen. When anyone observes the expression of the triune God as grace from within a believer and recognizes that this is grace, there is an indication that this one has become a Xerox copy of Christ, the model. So, maganda na yung sinabi rito. Kapag nakasumpong na isang believer, okay, na merong biyaya, na kaya niyang tiisin, no, ang lahat ng mga hindi makatarungang mga bagay na dinadala sa kanya, kaya niyang tiisin, pinapasan niya, no, merong pagpapalakas na tinatamo niya sa loob ng dibinong buhay. No, ito ay isang biyaya. At siya ay isang Xerox copy ni Christ. No, isang pagpaparami ni Kristo. No, at makikita na itong taong ito ay isang patotoo ni Kristo. Kung ano si Kristo, ganun din siya. Kaya meron tayong model. Kaya sa umpisa pa lang sinabi, ang Panginoon ay naglatag ng kanyang sarili bilang isang huwaran natin. At tayo ay maging pagpaparami ng Panginoon. Xerox, Xerox, Xerox. Napaparami. So, kailan nangyayari yan? Unang-una, meron tayong consciousness ng Diyos. At pumapasok tayo sa karanasan ng biyaya, charis. Okay, biyaya. Na kung saan, kung paano natiis ng Panginoon yung mga ganyang mga hindi makatao, hindi makatwiran, no, na trato sa Kanya, no, naging ganyan din tayo. No, tayo ay naging katulad ng Panginoon. No, kaya ano nakikita ng tao? Ang pagpaparami ni Kristo. Mga patotoo ni Kristo. Kahayagan ni Kristo. At ito ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. So, tatapusin ko na yung pagbabasa ko. Amen. So, okay. To express the triune God as grace in the midst of unjust suffering is to become a reproduction of Christ. Therefore, instead of saying this is grace, it is possible to say this is a reproduction of Christ. The manner of life that expresses the process triune God as grace is not only grace, it is a reproduction of Christ. Okay, so una, lahat ng mga mananampalataya,
Okay? Na payag na magtiis dahil sila ay napalakas ng biyaya ng Panginoon. Pag nakita natin yan, una sasabihin natin, ito ang biyaya. Ito ang charis. No. Pero dahil sila ay naging Xerox copy ni Kristo, sasabihin natin, ito ang pagpaparami ni Kristo. Amen. Amen. So, salamat Panginoon sa mga salita mo na pinapakita mo sa amin ang kalakasan ng iyong biyaya na walang iba kundi ikaw mismo, Panginoon. Salamat mula sa dibinong buhay, nandiyan dyan ang puwersa at kapangyarihan ng buhay upang mabata namin. Kami ay maging mga taong payag na pasanin ang mga kalungkutan, pagdurusa na dulot ng hindi makatao at hindi makatwiran na pangyayaring nadadala sa aming buhay. Panginoong Jesus, nagpapasalamat kami sapagkat kami ay naging mga duplication mo at naging mga pagpaparami mo sa kapanahunan na ito na posibleng mangyari dahil sa iyong biyaya. Salamat, Panginoon. Amen.